Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamokski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang matandang nakulong dahil sa isang matinding bintang. Ngunit laking gulat ng lahat, maging ng buong korte, nang ipagtanggol siya ng isang aso sa kanyang kaso. Dahilan upang siya ay mapawalang sala. Isang kwento ng katapatan na magpapaiyak at magpapatayo ng inyong mga balahibo dahil sa isang napakalaking twist na hindi nyo inaasahan sa dulo. Kaya huwag kayong aalis dahil sa bawat minuto ng kwentong ito ay may mga sikretong mabubunyaga. Pero bago tayo magpatuloy sa kwento ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sana po ay dumating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento. Tara po at simulan na po natin. Sa isang liblib na baryo sa probinsya ng Tarlac, partikular sa sitio San Roque, naninirahan ang isang 70 taong gulang na matanda na si Lolo Jose. Si Lolo Jose ay isang simpleng magsasaka na maagang nawala ng pamilya. Wala siyang naging asawa o anak. Ang tanging itinuturing niyang pamilya at kakambal sa hirap at ginhawa ay ang isang matalinong aso na pinangalanan niyang si Vic. Si Vic ay hindi isang mamahaling aso, kundi isa lamang siyang simpleng askal o asong Pinoy na may kulay tsokolating balahibo at tila may kakaibang talino sa kanyang mga mata. Vic, halika na rito. Paborito mong ulam ang dala ko ngayon. May kaunting sabaw ng tinola mula sa natira kong hapunan kagabi. Kumain ka ng marami para malakas ka sa pagbabantay sa ating maliit na kubo. Kahit matanda na at medyo mihina ng katawan, masipag pa rin nagtatanim si Lolo Jose ng mga gulay tulad ng talong, sitaw at kalabasa sa isang maliit na lupang ipinamana sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang lupang ito ay katabi ng isang napakalawak na plantasyon na pagmamayari ng pinakamayamang pamilya sa kanilang bayan, ang pamilya Daclan. Ang pinuno ng pamilyang ito ay si Don Alfonso Daclan, isang lalaking kilala sa pagiging marahas at sakim sa lupa. Matagal lang gustong bilhin ni Don Alfonso ang maliit na lupa ni Lolo Jose para mapalawak ang kanyang negosyo. Ngunit paulit-ulit itong tinatanggihan ng matanda. Jose, matanda ka na. Wala kang tagapagmana. Ano pa ang silbi ng pag-aari mo sa lupang iyan? Ibenta mo na sa akin sa halagang gusto ko, bago pa magbago ang isip ko. Huwag mong hintayin na mawalan ka ng rason para manatili dito sa sitio San Roque. Ipagpaumanhin niyo, Don Alfonso. Ang lupang ito ang tanging alaala ng aking mga magulang. Dito ako ipinanganak at dito ko rin gustong ipikit muli ang aking mga mata kapag kinuha na ako ng Panginoon. Hindi ko ito ipagbibili. Ang pagtangging iyon ni Lolo Jose ang nagpasilab ng galit sa puso ni Don Alfonso. At dito na nagsimula ang isang madilim na balak laban sa matanda. Isang gabi, habang maimbing na natutulog si Lolo Jose, biglang kinalmot ni Vic ang pintuan ng kanilang kubo at malakas na tumahol. Vic, anong problema? Bakit ka nagkakaganyan? May tao ba sa labas? Puno ng kaba ang dibdib ng matanda habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang lumang pintuan. Ngunit pagkabukas niya, wala siyang nakitang tao. Ang tanging nakita niya ay ang tila nag-aalalang mukha ni Vic na patuloy na nakatingin sa direksyon ng plantasyon ng mga Daclan. Sa hindi kalayuan, may kakaibang ingay na nagmumula sa bodega ng mga Daclan. Ngunit dahil sa kadiliman at sa takot na rin, minabuti ni Lolo Jose na isara na lamang muli ang pinto at patulugin si Vic. Hindi alam ng matanda na ang gabing iyon ang magiging mitya ng pagkasira ng kanyang tahimik na buhay. Kinabukasan, nagising si Lolo Jose sa malalakas na katok sa kanyang pinto. Hindi lang ordinaryong katok, kundi mga kalampag na tila gigibain ang kanyang marupok na tahanan. Jose, buksan mo itong pinto. Mga pulis ito, huwag kang magka-idea na tumakas. Mabilis na binuksan ng matanda ang pinto, habang si Vic naman ay nakatayo sa kanyang harapan.
Nakababa ang buntot, ngunit alerto ang mga mata na tila nararamdaman ang panganib. Kasama ng mga pulis ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Alfonso na si Romana. Mga kapitan, ano pong problema? Bakit po kayo may dalang mga armas? Ano po ang aking nagawang kasalanan? Huwag ka nang magmalinis, matanda. Ikaw ang huling nakitang pag-alagala malapit sa bodega ng pamilya Daklan kagabi. At ngayon, nawawala ang napakalagang antigong alahas at malaking halaga ng pera sa loob ng opisina ni Don Alfonso. May saksi kami na nakakita sa iyo. Diyos ko, Roman. Hindi totoo yan. Buong gabi akong nasa loob ng aking kubo kasama ang aso kong si Beck. Hindi ko kaya magnakaw. Kailanman ay hindi ko dinungay sa lang aking pangalan. Sa presinto mo na ipaliwanag ang lahat ng iyan, Jose. May hawak kaming warrant at kailangan ka naming dalhin para sa investigasyon. Kapag kaperanggot na ebidensya lang ang makita namin, mabubulok ka sa kulungan. Habang pinapaspasan ng posas ang marupok na mga kamay ni Lolo Jose, si Vic ay nagsimulang umiyak at sumunod sa mga pulis. Pilit itong itinataboy ng mga otoridad. Ngunit ang aso ay hindi natitinag. Sa mga mata ni Vic, makikita ang isang hindi ordinaryong emosyon. Tila ba alam niya ang buong katotohanan sa likod ng nangyayaring nakawan. Dinala si Lolo Jose sa kulungan ng munisipyo ng Tarlac. Ang balita ay mabilis na kumalat sa buong sitio San Roque. Ang mabait at kagalang-galang na matanda ay nakakulong na ngayon dahil sa bintang na pagnanakaw. Ngunit ang hindi alam ng lahat, may isang itinatagong lihim si Roman at si Don Alfonso. Isang gabi, sa loob ng selda, habang umiiyak si Lolo Jose dahil sa kawalan ng hustisya, biglang may sumungaw na pamilyar na mukha sa labas ng rehas ng bintana ng kulungan. Beck, paano mo nalaman na narito ako? Lumayo ka rito. Baka saktan ka ng mga gwardya. Umuwi ka na sa kubo natin pakiusap. Ngunit hindi umalis si Vic. Salip, ibinaba nito ang kanyang ulo at may ibinagsak na isang maliit na bagay mula sa kanyang bibig. Isang bagay na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nang dampatin ito ni Lolo Jose, laking gulat niya nang makita kung ano ito. Ito ay isang piraso ng mamahaling botones na may tatak ng pamilya Daklan. Ngunit may kasama itong piraso ng tela na may bahid ng tuyong dugo. Paano ito nakuha ni Vic? Ano ang kinalaman ng botones na ito sa gabi ng nakawan? At bakit may dugo ang tela? Ito na ba ang ebidensya na magliligtas kay Lolo Jose? O ito ang magdadala sa kanila ni Vic sa mas malalim pang panganib? Dahil sa susunod na bahagi, magsisimula na ang paglilitis sa korte kung saan ang buong bayan ng Tarlac ay magugulat sa gagawing aksyon ng asong si Vic sa harap ng hukuma. Lumipas ang ilang linggo na nanatili sa madilim at malamig na selda si Lolo Jose. Dahil sa kawalan ng pera, isang pampublikong abogado na si Atty. Melissa Ramos ang naatasan na umawak ng kanyang kaso. Si Atty. Melissa ay isang matapat na abogada na nakapansin agad sa mga butas sa kwento ng mga Daklan. Ngunit nahihirapan siyang humanap ng matibay na depensa dahil takot ang mga tao sa sitio San Roque na magsalita laban kay Don Alfonso. Isang araw, bago ang itinakdang paglilitis sa korte ng Tarlac, binisita ni Atty. Melissa ang matanda sa piitan. Lolo Jose, gagawin kong lahat ng aking makakaya para maipagtanggol kayo. Pero kailangan nating maging tapat sa isa't isa. Mayroon po ba kayong ibang alam o hawak na pwedeng makakapagpabago sa takbo ng kaso? Kasi ngayon, ang bigat ng testimonya ni Roman laban sa inyo. Atty. Melissa, alam ng Diyos na wala akong kasalanan. At mayroon akong gustong ipakita sa inyo. Noong nakaraang gabi, ang aso kong si Vic, pumunta siya rito sa labas ng rehas at may iniwan siyang bagay. Panoorin niyo po ito. Inilabas ni Lolo Jose mula sa kanyang bulsa ang piraso ng mamahaling botones na may kasamang punit na tela na may tuyong dugo. Nang makita ito ni Atty. Melissa, nanlaki ang kanyang mga mata.
Agad niyang napansin ang nakaukit na logo sa botones, ang selyo ng Pamilya Daklan. Lolo Jose, sigurado ba kayo na ang aso ninyo ang nagdala nito? Napakahalaga ng bagay na ito. Kung mapapatunayan natin kung kanino ang dugong ito at kung kanino galing ang botones, maaari nating mabaliktad ang sitwasyon. Pero paano natin ipapaliwanag sa korte na isang aso ang nakakuha nito? Pagtatawanan lang tayo ng prosecution. Hindi ko po alam, attorney. Pero malaki ang tiwala ko kay Vic. Simula po nung maliit siya, ibang talino ng asong iyan. Parang tao ko mag-isip. Dumating ang araw ng paglilitis. Ang silid ng korte sa Tarlac ay napuno ng mga tao. Naroon si Don Alfonso Daklan na nakaupo sa unahan. Suot ang kanyang mamahaling Amerikana at may ngiti sa mga labi na tila ba sigurado na sa kanyang panalo. Sa kabilang banda, nakaupo si Lolo Jose na mukhang nangihina ngunit may kalituhan at determinasyon sa mga mata. Nagsimula ang session sa ilalim ng pamumuno ni Hukom Severino. Unang sumalang sa witness stand ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Don Alfonso na si Roman upang magbigay ng kanyang testimonya. Ginoong Roman, maaari mo bang isalaysay sa kagalang-galang na korte kung ano ang eksaktong nakita mo noong gabing manakawan ang opisina ng iyong amo na si Don Alfonso Daklan? Opo, Piskal. Noong gabing iyon, bandang alas 11 ng gabi, nagbabantay ako malapit sa bodega. Nakita ko ang isang matandang lalaki na may katangkaran, hugot ang likod, at pamilyar ang hubog ng katawan. Sigurado po ako na si Jose yun. Nakita ko siyang patakbong lumabas mula sa likod ng opisina habang may bitbit na supot. Dahil madilim, hindi ko agad siya nahabol. Pero kilalang kilala ko ang kanyang bawat galaw dahil matagal na kami magkapit-bahay. Maraming salamat, Ginoong Roman. Malinaw po, Your Honor, na ang akusado ay may motibo at may nakakita sa kanya sa mismong pinangyarihan ng krimen. Tumayo si Atty. Melissa para sa cross-examination. Lumapit siya kay Roman na may dalang seryosong muka. Ginoong Roman, sinabi mo na madilim ang paligid ngunit sigurado ka na si Lolo Jose ang nakita mo. Ngayon, tingnan mo ang iyong suot na polo. May napapansin ka bang kulang dito? Ano pong ibig niyong sabihin, attorney? Wala namang kulang sa suot ko. Your Honor, nais ko pong magpresenta ng isang ebidensya. Ito ay isang mamahaling botones na may selyo ng Pamilya Daklan na may kasamang tela na may mantsa ng dugo. Nakuha po ito malapit sa pinangyarihan ng krimen. Kung mapapansin ninyo, ang polo na suot ni Roman ngayon ay may kaparehong disenyo. Ngunit may isang bahagi sa manggas nito na halatang tinahian muli gamit ang ibang klaseng sinulid dahil nawala ang orihinal na botones. Dahil doon ay biglang tumayo at sumigaw si Don Alfonso. Imbento! Isang malaking kalokohan! Saan niyo nakuha ang basurang iyan, attorney? Sinisiraan niyo ang aking tauhan! Order sa korte, Don Alfonso. Maupo kayo o itatapon ko kayo sa labas dahil sa contempt. Atty. Melissa, ipaliwanag mo kung paano napunta sa iyo ang ebidensyang iyan. Your Honor, ang ebidensyang ito ay nakuha at dinala mismo ng aso ng akusado na si Vic. Alam kong mahirap itong paniwalaan, ngunit ang asong ito ay saksi rin sa totoong nangyari. Nagkaroon ng bulungan at tawanan sa loob ng korte. Inisip ng marami na nawawalan na ng isip ang abogada ni Lolo Jose. Ngunit sa gitna ng ingay, biglang bumukas ang pintuan ng korte. Pumasok ang isang aso, si Vic. Walang nagawa ang mga gwardya dahil mabilis itong nakalusot sa kanilang mga binti. Diretso siyang naglakad patungo sa gitna ng korte. Hindi siya nagwawala, hindi siya nananakit. Sa halip ay tumayo siya sa tapat ng witness stand at tumingin ng diretso sa mga mata ni Romana. Lahat ng tao ay natahimik. Si Vic ay hindi tumatahol ng ordinaryo. Tumingin siya kay Judge Severino. Pagkatapos ay lumingon kay Romana. At bigla nitong itinaas ang kanyang kanang paa na tila may tinuturo. Sa pagkakataong iyon,
Lalong naging nerbiyoso si Roman. Pawis na pawis ang kanyang muka kahit malamig ang aircon sa loob ng korte. Ito ba ang asong sinasabi mo, Atty. Melissa? Kakaiba ang kinikilos ng hayop na ito. Tila may gusto siyang sabihin na hindi natin maunawaan. Opo, Your Honor. At mayroon pa kaming isang sorpresa. Ang dugong nasa tela, nadala ni Vic ay pinasuri ko sa laboratory bago ang paglilitis na ito. At ang resulta ng DNA test ay hawak ko na ngayon. Nang marinig iyon, biglang napahawak sa mesa si Roman. Si Don Alfonso naman ay napatiimbagang. Ano nga ba ang nakasaad sa DNA test na hawak ni Atty. Melissa? Kay Roman nga ba ang dugong iyon? O may mas malalim pang tao na sangkot sa nakawan at gustong makuha ang lupa ni Lolo Jose? Katahimikan ang naghari sa buong silid pulungan. Maging ang hukom na si Judge Severino ay napatitig sa hawak na papel ng abogada. Si Vic naman ay nananatiling nakatayo sa gitna. Matikas, alerto at hindi inaalis ang kanyang matatalas na mata sa mukha ng pawisang si Roman. Lumapit si Atty. Melissa sa mesa ng hukom at iniabot ang opisyal na dokumento. Your Honor, narito ang opisyal na resulta mula sa crime laboratory. Ang dugong nakuha sa tela na nakakabit sa botones ng pamilya Daklan ay hindi po dugo ng aking kliyente na si Lolo Jose. At lalong hindi ito dugo ng isang hayop. Ito ay dugo ng tao. At tugma ito sa DNA profile ng tumatayong saksi ng prosecution. Walang iba kundi si Ginoong Roman. Objection, Your Honor. Kahit na kay Roman ang dugong iyan, hindi pa rin yan direktang pinapabulaanan ng katotohanan na may nakakita kay Jose sa labas ng opisina. Maaaring nasugatan lamang si Roman sa ibang pagkakataon, sabi ng prosecutor. Atty. Melissa, paano may kukonekta ang dugong ito sa gabi ng krimen? Salamat, Your Honor. Ginoong Roman, sa ilalim ng sumpa mo sa korte, sinabi mo na nakita mo si Lolo Jose noong gabing iyon sa labas ng bodega. Ngunit ayon sa ulat ng mga pulis na nag-imbestiga sa unang araw, ang magnanakaw ay pumasok sa pamamagitan ng pagbasag ng bintana sa likod ng opisina ni Don Alfonso. Doon sa basag na bubugay may nakitang may mga mantsa ng dugo. Roman, noong gabi ng nakawan, dinala ka sa klinika ng bayan dahil sa isang malalim na hiwa sa iyong kanang braso. Sinabi mo na nakuha mo yon sa pag-ayos ng alambre. Tama ba? Apa, sa alambre po yon. Normal lang naman po sa trabaho ko masugatan bilang tauhan sa malawak na lupay ni Don Alfonso. Your Honor, ang dugong nasa basag na salamin ng opisina at ang dugong dala ng asong sibik mula sa punit na tela ay iisa. Ibig sabihin, ang taong pumasok sa opisina at nagnakaw ng alas ay hindi si Lolo Jose, kundi ang mismong tao na nakatayo ngayon sa witness stand. At ang asong si Vic, noong gabing iyon, narinig niya ang ingay at pinunta niya ang bodega. Nakita niya ang pagtakas mo, Roman, at nang tangkaing saktan o itaboy siya, nakagat kanya sa braso, dahilan upang mapunit ang iyong tela at matanggal ang iyong botones. Lalong naging magulo ang bulungan ng mga tao sa loob ng korte. Sa puntong ito, biglang tumayo si Lolo Jose na may luha sa kanyang mga mata. Hukom, pakinggan niyo po ang aking abogada. Noong gabing iyon, hindi ako umalis sa aking kubo. Si Vic ang nagligtas sa akin. Alam ng asong ito kung sino ang totoong masama. Roman, itinuring kitang mabuting kapitbahay. Bakit mo sa akin ginawa ito? Hindi ko po ginusto ito, Your Honor. Hindi ko po gustong mag-imbento ng kwento. Biglang tumayo si Don Alfonso at tinampas ang mesa. Tumahimik ka, Roman. Huwag ka magsalita ng mga kasinungalingan sa harap ng korte. Your Honor, halatang natatakot lang ang tauhan ko dahil sa pananakot ng abogada. Don Alfonso, huling babala. Maupo kayo. At ikaw, Roman, magsalita ka ng totoo kung ayaw mong mabulok sa kulungan dahil sa perjury at pagnanakaw. Sino ang nag-utos sa iyo na ituro si Jose?
Tumingin si Roman kay Don Alfonso na ngayon ay may nakamamatay na tingin sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan niya si Vic. Ang aso ay unti-unting lumapit sa tapat ng dak. Nagpakita ng kaunting ngipin ngunit nanatiling kalmado. Na tila ba nagbibigay ng huling babala kay Roman na oras na para tapusin ang kasamaan. Dahil sa matinding pressure ng konsensya, ng ebidensya at ng takot sa aso, tuluyang bumigay ang emosyon ng saksi. Patawarin niyo po ako. Opo, ako nga ang kumuha ng pera at alahas sa opisina. Pero hindi ko po yun inako para sa sarili ko. Inutusan ako ni Don Alfonso. Ginawa namin ang peking nakawan na ito para ituro at i-frame up si Lolose. Ang plano po talaga ay ipakulong ang matanda para mapilitan siyang ibigay o ibenta ang kanyang lupa habang nasa loob siya ng rehas. Si Don Alfonso ang utak ng lahat ng ito. Ang buong korte ng Tarlac ay niyanig ng pag-aming iyon. Si Don Alfonso ay napasandal sa kanyang upuan. Namumutla at hindi makapaniwala na ang kanyang sariling plano ay gumuho dahil lamang sa isang asong Pinoy. Ngunit akala ng lahat ay doon na natapos ang kwento. May isang bagay pa na hindi napapansin ng lahat. Isang malalim na twist na nakatago sa nakaraan ni Lolo Jose kay Don Alfonso at sa asong si Vic. Bakit gano'n na lamang kalaki ang galit ni Don Alfonso sa matanda bukod sa lupa? At paano naging ganoon katalino si Vic sa pagkuha ng ebidensya? May isang lihim na koneksyon ang mabubunyag sa susunod na bahagi na magpapabago sa kapalaran ng lahat. Kasunod ng pag-amin ni Roman, mabilis na nag-utos si Judge Severino sa mga police escort sa loob ng korte na pigilan at arestuin si Don Alfonso Daclan. Ang mayaman at makapangyarihang lalaki na nag-aakalang hawak niyang batas ay napasigaw sa galit habang hinahawakan ng mga otoridad sa magkabilang braso. Wala kayong karapatang hawakan ako. Peke ang mga payag na yan. Isang conspiracy para sirain ang aking pangalan. Hukom, papanagutin ko kayo sa pagtrato sa akin ng ganito dahil lang sa kwento ng isang taksil na tauhan at isang ligaw na aso. Tumahimik kayo, Don Alfonso. Ang korte ay nagpapasya base sa ebidensya at testimonya sa ilalim ng sumpa. Dahil sa pag-amin ni Ginoong Romana, ang kaso laban kay Jose ay opisyal ko nang ibinabasura ngayon din. Kasabay ng pagpukpok ng maso ng hukom ay ang pag-alingaw-ngaw ng malakas na palakpakan sa loob ng korte. Naiyak sa galak si Atty. Melissa. Habang si Lolo Jose naman ay napaluhod sa sahig habang yakap-yakap ang kanyang tapat na aso na si Vic. Salamat sa Diyos. Salamat. Salamat. At sa iyo, Vic. Kung hindi dahil sa iyo, mamamatay ako sa kulungan ng walang kasalanan. Ikaw ang aking tagapagligtas. Ngunit bago pa man tuluyang mailabas si Don Alfonso sa silid ng korte, isang matandang babae na nakaupo sa likuran ang biglang tumayo. Siya ay si Lola Teresa, ang pinakamatandang naninirahan sa sitio San Roque at dating kusinera ng mga Daclan noong kabataan niyan. May bitbit siyang isang lumang kahon na gawa sa kahoy at dahan-dahan siyang lumapit sa unahan ng korte. Hukom, pakiusap po. Sandali lang. Mayroon akong kailangang ibunyag na 40 taon ko nang itinatago. Isang katotohanan na magpapaliwanag kung bakit nangyayari ang lahat ng ito ngayon. May kinalaman ito sa lupang pag-aari ni Jose at sa tunay na pagkatao ni Don Alfonso. Magsalita ka, Ginang. Ano ang lihim na iyan na may kaugnayan sa kasong ito? Tumingin si Lola Teresa kay Don Alfonso na ngayon ay napatigil sa pagpiglas. Ang mukha ng Don ay biglang napalitan ng matinding takot nang makita ang lumang kahon. Binuksan ni Lola Teresa ang kahon at inilabas ang isang lumang dokumento ng huling habilin o last will and testament na may selyo ng gobyerno noong unang panahon. Ang totoong nagmamay-ari ng buong plantasyon ng mga Daclan ay ang yumaong ama ni Don Alfonso, si Don Ricardo. Noong nabubuhay pa si Don Ricardo, naging lihim niyang kasintahan ng ina ni Jose. Si Jose ay hindi basta ordinaryong magsasaka.
Siya ang panganay at totoong anak ni Don Ricardo sa labas, bago pa man ipanganak si Alfonso. Nagulat ang buong korte sa sinabi ng matanda. Bago namatay si Don Ricardo, iniwan niya ang testamentong ito sa akin para itago. Nakasaad dito na ang kalahati ng buong plantasyon ng mga daklan, kasama ang lupang tinitirikan ng kubo ni Jose, ay legal na ipinamamana kay Jose bilang tunay na anak. Nalaman ito ni Alfonso nung kabataan niya, kaya ninakaw niya ang orihinal na kopya at pinalayas ang ina ni Jose. Kaya ganoon na lamang ang galit at pagnanais ni Alfonso na makuha ang maliit na natitirang lupa ni Jose. Dahil natatakot siya na kapag naggukay si Jose sa nakaraan, mabubunyag na ang buong kayamanan ng mga daklan ay kalahating may-ari ng matandang itinuturing niyang pulubi. Hindi makapaniwala si Lolo Jose sa kanyang narinig. Napatingin siya kay Don Alfonso na ngayon ay hindi na makatingin ng diretsyo. Ang taong nagpahirap at nagpakulong sa kanya ay ang kanya palang sariling kapatid sa ama. Ngunit ang masigit na nagpabanaag ng hiwaga sa lahat ay ang ikinilos ng asong si Vic. Lumapit si Vic sa lumang kahon. Inamoy ito. At pagkatapos ay tumingin kay Lolo Jose na may malambot na paningin. Tila ba sinasabi na tapos na ang kanyang misyon. Dito pumasok sa isip ni Lolo Jose ang isang bagay. Ang asong si Vic ay nakuha niya bilang isang tuta sa mismong tapat ng lumang abandonadong bahay bakasyonan ni Don Ricardo taon na ang nakakaraan. Tila ba ang tapat na hayop na ito ay pinadala ng tadhana o marahil ng espiritu ng kanyang yumaong ama upang itama ang pagkakamali ng nakaraan at ibalik ang hustisya sa tamang kamay. Attorney Melissa, kunin mo ang dokumentong iyan. Ipasusuri natin ang legalidad niyan sa lalong madaling panahon. Kung mapatunayang tunay ito, hindi lang pagnanakaw at false accusation ang kakaharapin ni Alfonso Daklan, kundi malaking kaso ng pagnanakaw ng mana at pagpapalsipika ng dokumento. Napaupo sa ingay ng sarili niyang kadena si Don Alfonso habang inilalabas ng korte. Ang hustisya ay unti-unti nang gumigiling para kay Lolo Jose. Ngunit habang pinalalaya si Lolo Jose at naglalakad sila palabas ng korte kasama si Vic, may isang huling pagsubok pa ang naghihintay sa kanila pag-uwi ng sitio San Roque. Isang huling pagiganti ba ang naghihintay mula sa mga natitirang tauhan ng mga daklan? O dito na ba magsisimula ang bagong buhay ng isang matandang dating walang-wala na ngayon ay may-ari na ng kalahati ng pinakamalaking lupain sa Tarlac? Matapos ang makasaysayang paglilitis sa korte ng Tarlac, opisyal nang pinalaya si Lolo Jose. Sa tulong ng masusing imbestigasyon ng gobyerno at sa galing ng abogadong si Attorney Melissa, napatunayang niyang tunay at walang bawas ang last will and testament na itinago ni Lola Teresa sa loob ng 40 taon. Lahat ng peking dokumento na ginamit ni Don Alfonso noon ay pinawalang bisa ng batas. Ngunit habang inaayos ang mga legal na papel para sa paglilipat ng mana, minabuti muna ni Lolo Jose na bumalik sa kanyang simpleng kubo sa sitio San Roque kasama ang kanyang bayaning aso na si Vic. Nais ng matanda na namnamin ng katahimikan matapos ang ilang linggong pagdurusa sa loob ng kulungan. Isang hapon, habang nagluluto si Lolo Jose ng hapunan, biglang tumayo si Vic at tumarap sa pintuan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umungal o nagpakita ng galit. Ang kanyang buntot ay dahan-dahang ikinakaway habang nakatingin sa labas. Sino kaya ang bisitang iyan sa oras ng dapit hapon? Vic, tila kilala mo kung sino ang nasa labas. Binuksan ni Lolo Jose ang pinto at laking gulat niya nang makita ang isang pamilyar na muka. Hindi ito tauhan ni Alfonso na may dalang armas, kundi si Romana, ang dating tauhan ng Don na nag-frame up sa kanya, na ngayon ay pansamantalang nakalaya sa pamamagitan ng piyansa matapos maging state witness o tumulong sa pagtuturo sa utak ng krimen. Bitbit ni Roman ang kanyang mga lumang gamit at may luha sa kanyang mga mata. Lolo Jose, narito po ako ngayon para humingi ng tapat na kapatawaran. Alam ko pong napakalaki na naging kasalanan ko sa inyo.
Nang sumunod ako sa utos ni Don Alfonso na idawit kay sa nakawan, handa po akong tanggapin ang anumang parusa. Ngunit hindi po kakayanin ng konsensya ko na hindi lumuhod sa harap ninyo para humingi ng tawad. Roman, tumayo ka riyan. Noong nasa korte tayo, galit ang naramdaman ko. Ngunit nang aminin mo ang katotohanan sa harap ng hukom, doon ko na-realize na biktima ka rin ng takot at kapangyarihan ni Alfonso. Kung ang asa kong si Vic ay nagawa kang patawarin at hindi ka tinatahulan ngayon, sino naman ako para magtanim ng galit? Pinapatawad na kita, Roman. Maraming salamat, Dolose. Napakabuti ng inyong puso. Bilang bawi po sa aking mga pagkakamali, handa po ako maging katulong ninyo sa pag-aalaga ng lupain ninyo nang walang anumang kapalit na sweldo. Dito na tuluyang nagbago ang ikot ng tadhana sa Sitio San Roque. Sa mga sumunod na buwan, formal lang nakuha ni Lolo Jose ang kanyang legal na mana. Ang kalahati ng napakalawak na plantasyon. Ngunit sa kabila ng pagiging milyonaryo na niya ngayon, hindi nagbago ang pagkatao ni Lolo Jose. Hindi siya nagtayo ng mansyon. Sa halip ay pinaayos lamang niya ang kanyang lumang kubo upang maging isang matibay at komportabling bahay. Ginamit niya ang kanyang kayamanan para tulungan ang mga mahihirap na magsasaka sa buong bayan ng Tarlac. Binigyan niya ang mga ito ng sariling lupa, tamang pondo at makabagong kagamitan sa pagsasaka upang hindi na muling maapi ng mga mayayamang tulad ni Don Alfonso, na ngayon ay formal nang nasistensyahan ng habang buhay na pagkakabilanggo dahil sa patong-patong na krimen. Isang hapon, habang nakaupo si Lolo Jose sa kanyang balkonahe habang pinapanood ang malawak at luntiang bukirin, lumapit sa kanya si Vic. Ipinatong ng aso ang kanyang ulo sa kandungan ng matanda. Hinaplos ni Lolo Jose ang malambot na balahibo ng kanyang tapat na kaibigan. Vic, tingnan mo ang ating paligid. Ang lupang ito na pilit nilang kinukuha sa atin, ngayon ay protektado na at nagbibigay ng pagkain sa maraming pamilya. Kung wala ang talino mo at katapatan noong gabing pumasok ka sa korte, baka nabubulok na ako sa pitan. At ang lupang ito ay tuluyan ang naging simbolo ng kasakiman. Ikaw ang pinakamagandang biyasang pinagkaloob sa akin ng langit. Tumingin si Vic kay Lolo Jose at naglabas ng isang mahinang kahul na tila ba sumasang-ayon sa bawat salita ng kanyang amo. Ang kwento ni Lolo Jose at ng asong si Vic ay naging isang alamat sa buong probinsya ng Tarlac. Isang patunay na ang hustisya ay hindi lamang para sa mayayaman at makapangyarihan, at ang katapatan ay hindi lamang matatagpuan sa tao, kundi masigit pa sa isang tapat at mapagmahal na hayop. Dito nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang takbo at ang kakaibang twist ng ating narasyon. Muli, ito po ang inyong lingkod dito sa Tamoxki TV. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod na kapanapanabik na kwento, tandaan natin na ang kabutihan ay palaging nagtatagumpay laban sa kasamaan. God bless sa inyong lahat. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.